need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Unang araw, para mas maglagablab o mag-apoy ang pakiramdam ng isang babae sa iyo, lalo na tuwing kausap mo ito, ay isang bagay na dapat na ginagawa mo sa kanya ay iparamdam mo sa kanya yung masculine energy mo at yung mysterious na aura mo. Para magawa mo ito sa kanya habang kausap mo sa kanya, ang pinakaunang bagay na dapat na matutunan o dapat na ginagawa mo sa kanya sa moment na ito ay walang iba kundi yung pagsasalita ng swabe o yung smooth talking, okay? Kumbaga yung mabagal at sexy o sabihin nating swabe nga na pananalita. Yung kumbaga hindi mabilis, hindi masyadong agresibo, hindi kengkoy, kundi yung swabe lang ba. Okay? Hindi naman kailangan maging malakas o sabihin nating maging malaki yung boses mo, o ibahin mo yung boses mo, o maging parang weirdo ka na kung magsalita. Okay? Dapat lang na matutunan mo kung paano kumbaga bagalan ng konti yung pananalita mo. Okay? Hindi yung sabihin nating sobrang bagal na o yung para ka ng para ka ng nananadya. Okay? Swabe lang ba? Okay? Yung kumbaga confident ka sa sinasabi mo. Okay? Hindi kailangan na para kang may pinapatunayan kapag kausap mo siya. Dahil tandaan ninyo, kapag kausap ninyo ang babae at gusto mo na may maramdaman siya, since emotional ang babae, feelings-based sila, okay? Dapat para mangyari itong paglagablab o itong pag-aapoy na o nag-aapoy na pakiramdam niya na ito, kailangan mai-control o sabihin nating dapat madala mo yung nararamdaman niya. Okay? Kailangan ikaw yung maging driver nitong pakiramdam na ito dahil ikaw nga yung alpha. Ikaw yung leader. So, since ang babae ay feelings-based, hindi katulad natin mga lalaki na visual tayo, kumbaga, basta makita lang natin na maganda o sexy ang babae, okay na tayo dun eh. Di ba? Ano na tayo dun? Minsan, nag-iinit na tayo, kaya nag-ano na tayo, lalagablab o nag-aapoy na tayo sa ganun. Pero ang babae, iba sila. Kumbaga, para maramdaman niya ito, kailangan ma-stimulate mo yung brain niya. Kailangan ma-control mo yung emosyon niya. At para mangyari ito, isa sa mga bagay na makakatulong sa iyo ay yung pagkakaroon nga ng smooth talking and pati na rin yung paggalaw mo ng smoothly. Okay? Para maramdaman niya yung aura mo, yung masculine energy mo. Okay? Para sabihin nating madala mo nga siya sa ganong klaseng sitwasyon o ganong klaseng kaisipan. Dahil tandaan nyo, nakadepende yan sa kung paano mo siya itatrato o paano yung vibe o yung mood na ipaparamdam mo sa kanya. So kung kengkoy ka, katulad ng mga pelikula, di ba? Kung kengkoy ka, kengkoy ang mararamdaman niya. Kung action yung pinapanood niya sa iyo o pinapakita mo, action yung mararamdaman niya, di ba? Pero kung ipapakita mo sa kanya is yung nag-aapoy o yung romantic na vibe, okay? Then yun yung makukuha niya. Ganong klaseng pakiramdam yung mararamdaman niya sa moment na iyon. Lalong-lalo na kung gusto mo nang mangyari, yung gusto mong mangyari sa inyong dalawa. Okay? Kasabay niyan, syempre, yung lugar, yung itsura mo, yung body language mo, yung amoy mo. Okay? Kumbaga, sama-sama na yan. Pero sa video na ito, sa ngayon, ang gusto kong matutunan mo ay kung paano magsalita ng tama. Okay? Yung pagkakaroon ng smooth o swabe na pananalita sa kanya. Hindi yung bara-bara, hindi yung para kang rapper o para kang hype man, hindi yung parang excited ka. Okay? Kumbaga, kumpiyansa ako sa sarili ko. Okay? Hindi ko kailangan mag-perform para sa iyo. Hindi ako natataranta. Hindi rin ako nag-aalala kung nababagalang ka o
Nababato ka ba sa akin, nakausap kita. Okay, pero again, depende yan sa gusto mong maramdaman niya. So sa moment na gusto mong mag-apoy o sabihin nating magkaroon ng mainit na na weather, okay, o na panahon kayong dalawa sa mga oras na iyon, then ang bagay na dapat nga na ginagawa mo ay itong smooth talking. Okay? Kailangan mabagal lang. Swabe lang. Huwag naman sobrang bagal. Okay? Baka naman para ka ng robot. Diba? Para ka ng si Terminator niyan magsalita. Diba? Huwag ganon. Okay? Kumbaga, smooth lang. Swabe lang ang pananalita. Okay? Yung, kumbaga, para siyang nahihypnotize. Okay? Para siyang inaakit mo. O sabihin natin, para siyang ini-invite mo sa pananalita mo. Kumbaga, the more kasi na magsalita ka ng mas mabagal, mas lalo siyang tututok sa'yo sa sinasabi mo dahil nga binibigyan mo siya ng space o time to think. Okay? Ilang segundo o milliseconds para mag-isip sa sa mga sinasabi mo. Hindi yung basta mabilis ka magsalita na napupuno ka agad yung utak niya sa pananalita mo. Hindi katulad nung mabagal ka, mas tumututok siya, mas nagpo-focus siya kasi nga naghihintay siya sa mga sinasabi mo. Okay? And that will also make you look more confident kasi parang hindi ka nagpe-perform sa kanya o hindi ka nagmamadali. Okay? Mas lalo kanya maiintindihan, mas lalo siyang nagkakaroon ng time para maramdaman yung dapat niyang maramdaman. Mas misteryoso, mas masculine ang energy, mas sexy kung pakinggan ito para sa kanya. Mas romantic yung dating mo. Okay? Dahil nga, of course, sa moment na iyon, hindi ka magmumukhang kengkoy. Okay? Hindi ka bara-bara. Hindi mo siya na-hype. Okay? Yung pakiramdam niya, nagagawa mong mag-drive ng smoothly. Dahil smooth ka magsalita. Okay, pero pag mabilis ka magsalita, hype ka magsalita, 'di ba? Parang nagigising siya, 'di ba? Na-hype siya. So nawawala yung masculine na vibe na dapat na yung sexy na vibe, romantic vibe na dapat na mayroon kayo. Okay? Kumbaga may iba-ibang klaseng tensyon na gusto nating maramdaman ng isang tao o babae na kasama natin. Okay? So sa moment ng gusto mo is sexual tension ang gusto mong maramdaman niya, yung X na tension ang gusto mong maramdaman niya. Then, dapat, yun ang iparamdam mo, yung romantic. Okay? Dapat maging romantic yung pakiramdam niya and para maging romantic yung emosyon niya, kailangan maging romantic yung pananalita mo at saka yung kilos mo sa kanya. Yung pangalawa na bagay na gusto kong matutunan mo ay yung pag-pause, pagkakausap mo siya. Okay? Dapat may mga times matuto kayong maging sabihin nating exciting o teasing kausap, okay? Mang-tease kayo, okay? Kaya mo siyang mas mag-crave dahil nga mabagal ka na magsalita tapos may pause ka pa kausap, okay? Hindi ka basta-basta sumasagot, hindi ka basta-basta nagsasalita. Alam mo kung kailan hihinto, okay? Alam mo kung kailan siya bibitinin, okay? Hindi naman all the time, pero may mga times magpo-pause ka. May times nakatitig ka sa mata niya, may times tanggalin mo yung yung attention mo sa kanya, tapos tsaka ka lang haharap ulit sa kanya kapag kasasagot ka na. O kaya naman nakatitig ka sa kanya pero naka-pause ka lang. Kunyari, tinanong ka niya, kamusta araw mo? Okay ka lang ba? Ganito sabi mo. Huwag mo pakita yung daliri ko na ganito. Huwag gayahin itong daliri ko. Pero yun yung pause. Ibig sabihin ko, pumause ka at least kahit mga 3 to 5 seconds. Okay? Pumause ka bago sumagot. Kamusta araw mo? Nyari, tinanong ka niya. Okay lang. Ikaw, kamusta ka? Pagka naman hindi ka nakatingin sa kanya, o yung attention mo nakatingin sa iba, o sabihin natin binaling mo yung attention mo sa iba, kumbaga bibitinin mo siya pati ng attention mo, ganito gawin mo. Kamusta araw mo? Okay lang. Ikaw, kamusta ka? Diba? May tension, okay? Dahil nga naghihintay siya ng sagot sa iyo. Mysterious. Bakit siya ganun? Diba? Yung utak niya subconsciously napapaisip at lalong mas nagiging valuable yung sagot mo dahil hinihintay niya ito. Dahil may mga ilang segundo
na kung saan ay nag-i-invest siya ng oras niya sa iyo. The more na nag-i-invest ang isang tao sa isang bagay, mapapera, lalo na kung oras ito, dahil ito most valuable asset ng isang tao, mas lalo nagiging valuable yung sinasabi mo. Parang ano yan eh, sa casino, di ba, yung sa mga slot, di ba, pag binibitin ka niya sa jackpot, may dalawang bilog na bumagsak o may jackpot na pinakita, dalawa na bago mapunta sa jackpot round, di ba, mas lalo kang nagki-crave, di ba? Pag nangyari yung jackpot, tuwan-tuwa ka ngayon, okay? Dahil nga hinintay mo ito, biniting ka niya ng matagal na panahon o ilang segundo o ilang minuto, okay? So bibitinin mo siya. Para mangyari yon, magkaroon ka ng masculine na aura o sabihin natin romantic na aura o sabihin natin para mas matis siya, then ang bagay nga na ginagawa mo una ay smooth talking o dapat na ginagawa mo ay smooth talking, dahan-dahan lang na pananalita, okay, tapos magpo-pause ka pa. Okay, pero depende sa sitwasyon yan, hindi lahat ng oras gagawin mo ito. Gagawin mo lang ito kapag ang gusto mong makuha niyang vibe o kung gusto mong ma-stimulate yung brain niya sa papunta nga sa romantic na sitwasyon o sabihin natin para mag-apoy o maglagablab ang sitwasyon na mayroon kayo sa mga oras na iyon. Tandaan niyo, ang babae ay emotional, hindi sila visual. Hindi porki may abs ka, gaganahan na kaagad siya o mag-aapoy na kaagad ang sitwasyon. Okay? So, umpisa yan. Okay? May dating yan sa kanya kasi nga, naparamdam mo yun sa kanya sa umpisa. Okay? Naramdaman niya. Okay? Sa umpisa. Pero not all the time, dahil pag nakita na niya yan, not all the time nga, sabihin nating i-effect pa yung visual sa kanya palagi. Okay? Sa umpisa. Kasi syempre, hindi niya pa nakikita yun. First time yun. O bago pa lang kayo. So, maganda talaga yun sa mata niya. So, dahil maganda yun sa mata niya, at bago yun, may spike ng emosyon yan. So, yun yung nagdadrive sa kanya sa umpisa. Pero katagalan, lalo na pagka nakausap mo na ang babae, kunyari, kinilala mo ang babae, yung personality mo na ang magiging basihan niya dyan. Okay? Yung charisma mo. O kung paano ka makipag-usap sa kanya. Okay? Kaya importante na dapat alam mo kung paano i-lead yung emosyon na yun, yung pakiramdam na yun, kung saan kayo papunta. Dahil kung di mo magagawa yun, hindi niya magagawa yun sa sarili niya. Kaya nga ikaw yung alpha. Ikaw yung leader ng mararamdaman niya kung paano siya aarte sa iyo, paano kanya itatrato. Okay? Dahil ang babae ay parang tubig. Okay? Kung saan mo ilalagay na container yan, ganun siya magiging. Okay? So kung anong klaseng pakiramdam ang gusto mong maramdaman niya, gusto mo ng romantic o gusto mo ng actual, then ganun ang gawin mo. Gusto mo namang itigil niya yung pantutrol niya sa'yo at maging seryoso siya, ganun ang gawin mo. Okay? So, sa'yo nakadepende yan. Wala yan sa kung ano ang babae o kung ano yung gusto niya, kundi sa kung ano ang gusto mo o kung paano mo siya itatrato. Hindi mo siya pwedeng pilitin na maramdaman niya yung mararamdaman niya nang dahil lang gusto mo o dahil ikinuman mo sa salita mo. Pero, mangyayari na may mga times na iko-command mo ito, okay, covertly, okay, patago, palihim, okay, mga tinuro ko na sa inyo yan, paano i-inject sa utak yan, pero kailangan maramdaman niya pa rin. Kasabay pa rin yan yung pananalita, kilos mo, okay, itsura mo, amoy mo, lugar, okay, hindi pa pwedeng basta magko-command ka lang. Gusto ko mag-apoy ka, gano'n, hindi pa pwedeng gano'n. Hindi yan, kahit nga, di ba, para makapagpa-apoy ka ng isang bagay, may gagawin ka talagang effort, di ba? Sisindihan mo yan, o kaya isi-switch mo yung switch niya para mag-on yung gusto mong umapoy o para mag-on yung gas stove, di ba? Isi-switch mo pa rin yan. Okay, so mag-e-effort ka talaga pero wag ka lang mag-simp. Wag mo siyang gawing master mo. Okay, ikaw pa rin yung master. Papasunodin mo lang siya sa iyo. Parang kumbaga may pet ka, di ba? Para lumapit sa iyo yung pet mo o para umarte siya ng the way na gusto mo umarte sa iyo, ikaw ang magko-command nun. Okay, ganun din sa babae. Ang pet mo naman dito ay yung emosyon niya. Okay? At para mangyari yun, bitinin mo, itis mo. Okay? Anuhin mo. Hayaan mo siya mag-crave. Hayaan mo siyang maglaway sa sitwasyon o sa sagot mo sa kanya. Okay? Bitinin mo siya. Hayaan mo siyang mag-focus o mas magbigay ng value sa susunod na sasabihin mo o gagawin mo. Okay? Be smooth. Okay? Be XC. Okay? Maging romantic ka pagka yun yung gusto mong maramdaman. Okay? Dahil again, hindi niya kaya ng siya lang.
Dahil kung kaya niya nang siya lang, di hindi na sana siya ginawa ng Diyos nang hindi galing kay Adan. Okay? Parte siya ng katawan ni Adan. So para umarte siya sa the way na gusto mong umarte siya, kailangan i-command mo. Parang mga kamay mo, di ba? Hindi naman kikilos ang mga kamay mo nang hindi mo kinukommand o hindi mo ginagamit ang utak mo para sumunod ito sa iyo. Okay? Kumbaga, ikaw ang master ng babae mo. Para gawin niya yung bagay na gusto mong gawin niya para sa iyo o para maramdaman niya yung gusto mong maramdaman niya sa mga moment na kasama mo siya o gusto mong mangyari sa inyo yung bagay na gusto mong mangyari sa inyo, then dapat i-command mo. Okay? Maging ikaw yung master niya. Okay? Kumbaga, parte nga kasi siya ng katawan mo eh. Okay? Siya si Adan, galing siya sa tadyang mo. O ikaw si Adan, siya si Eva, galing siya sa tadyang mo. So, hindi siya kikilos ng mag-isa. Hindi siya mag-iinit ng panahon. Okay? O hindi mag-aapoy ang sitwasyon kung hindi siya magagawang i-command o mapasunod ni Adan. Okay? So parang ano yan, para makapag-create ka ng tension, okay, kailangan matuto ka na ikaw yung magda-drive nito. Okay? Kumbaga, para magkaroon ng tension, dapat merong mga times na naghihintay siya sa iyo. Okay? Paghintayin mo siya. Okay? Smooth talking. Pause. Mga 3 to 5 seconds. Okay? Dahil sa mga oras na iyon na humihinto ka, may tension yun kasi may excitement eh. 'Di ba? May tawag dito, may teasing na nangyayari. Okay? Dahil nga hinihintay niya na bumagsak yung jackpot, 'di ba? O kaya hinihintay niya na mangyari na yung dapat mangyari. So dahil sa excitement na iyon, kumbaga parang 'di ba sa mga show, 'di ba, paglalabas na yung host, diba? Tatawagin, let's all welcome Mr. Ganito. May drum roll pa nga minsan, diba? And the winner is... Yung time na yon, yung moment na yon, doon tayo nakakaramdam ng tension. Okay? Pero depende sa tension na gusto mong maramdaman niya iyon. Okay? So, kumbaga, depende sa tension na gusto mong maramdaman niya sa mga moment na iyon, yung of course, ipaparamdam mo sa kanya. Dahil sa moment na yun, gusto mo ay maapoy na pakiramdam, then make sure na dun yun papunta. Okay? Pero para makapag-create ng tension, bagay na wala ang mga lalaking nasa friend zone, okay? Kaya nga sila friend lang eh. Kasi walang tension eh. Okay? So dahil dun sa tension na iyon, dun nga siya mapupunta. Dahil naparamdam mo sa kanya yung dapat niyang maramdaman o nabuhay mo yung emosyon niya sa moment na iyon, okay? Then meron ka ng leash sa kanya. Mayroon ka ng pinangahawakan para mai-command mo na siya. Okay? Yun yung trigger niya, yung emosyon niya. Pag na-trigger mo na emosyon niya, saan kayo ngayon papunta? Okay? Parang ano yan eh, sa mga restaurant, di ba? Lalo na yung mga fine dining, yung mga pagkain dyan, hindi basta-basta agad siniserve. Okay? Kumbaga, ano yan eh, may waiting time pa. Kaya nga pag-serve ng pagkain, para bang ang sarap-sarap kasi nga nag-invest ka doon. Tandaan nyo, time is the most valuable asset of a man or a human being. Not money o kung ano man, kundi time. Dahil ang time hindi na maibabalik, yan ang pinaka-valuable sa lahat. Alam natin lahat yan. Kaya nga tayo nagtatransport, o sabihin natin may sasakyan, nagbabayad para sa pamasahe, kaya tayo may cellphone, kaya tayo may mga gamit o mga instant na pagkain. Okay? Dahil nga gusto natin na naisisave natin yung time natin o na gagamit natin ng tama yung oras natin. Kasi nga alam natin, subconsciously, ito ang pinaka-valuable asset natin sa mundo dahil tumatakbo ang oras. Matter of fact, yung ginagawa ko ngayon, maya-maya lang ito. Maya-maya lang history na yan, 'di ba? Maya-maya lang past na yan. Okay, yung present ngayon, past na yan. Yung future ko, maya-maya present na, maya-maya future na. So ang bilis ng time. Okay? So kung mapapaghintay mo siya ng mga ilang segundo, ilang milliseconds, okay? Sa sagot mo o sabihin nating mabibitin siya doon, then mas lalo niyang binavalue o kinikrave itong sagot mo na ito. Okay? It creates tension. Okay? Tension na, again, wala yung mga nasa friend zone, kaya hanggang friends lang sila. Dahil nga, again, ang pinagkaiba ng isang lalaki na wala sa friend zone ay yung lalaki na ito
ay may nangyayari sa kanila na nag-aapoy. Okay? At para mangyari yung pag-aapoy na iyon, kailangan may tension. So, walang tension hanggang friend zone ka lang. Okay? So, again, ang babae ay beta, kumbaga, tagasunod mo yan. Pasunurin mo. Okay? Pasunurin mo sa bagay na gusto mong mangyari. Dahil kung walang magkukuman sa kanya, walang magti-trigger sa kanya, hindi yan gagalaw. Hindi yan, well, may sarili siyang utak. Pero ibig sabihin ko, yung gusto mong mangyari. Okay? Hindi yung gusto lang niya eh. Kumbaga, paano kung wala siya sa mood? O hindi yun yung gusto niya pang mangyari sa oras na ito? O maaaring gusto rin niya, pero hindi naman niya maramdaman. Okay? O sabihin natin, hindi naman niya magustuhan kasi nga hindi niya nararamdaman. So, make her want it or make her feel like she want it to happen. Okay? And para mangyari nga yun, again, number 1, matuto mag-smooth talking. Number 2, matuto mag-pause. Pero again, hindi pause ng pause. Hindi sa lahat ng oras magpo-pause ka. May times lang na magpo-pause ka. Okay? May times. Most of the time. Okay? Oo, sabihin natin mag-strategic kayo kung kailan lang dapat mag-pause. Okay? Pero bitinin ninyo. Pero hindi sa lahat ng oras gagawin mo yung smooth talking. Hindi sa lahat ng oras gagawin mo yung pag-pause. Dahil pag ginawa mo naman ito palagi, mawawala na yung yung pagiging mysterious nito. Mawawala na yung sabihin nating excitement o yung surprise, okay? Yung surprise factor nung bagay na ito, bababa yung value niya. Okay? Kumbaga, minsan-minsan lang din. Kapag gusto mo lang mangyari yung dapat mangyari sa inyo, yung pag-apoy, okay, dun mo lang ito gagawin. Matter of fact, hindi lang sa loob lang ng ng kayo lang dalawa lang, sa madilim lang na lugar, kayo mo ito gagawin. Kahit nga nag-uusap pa lang kayo sa labas, pwede mo nang umpisahan yan para mag-create na kaagad ng tension. Pagdating ninyo sa bahay o kung saan man kayo makarating o saan man ito gustong gawin, at least nakaset na siya dun. Dahil napaapoy mo na siya simula umpisa pa lang. Okay? Baga, habang sasakyan pa lang o habang kumakain pa lang kayo, pwede mo nang simulan yan. Okay? Para nang sa gayon, dun pa lang nag-aapoy na. Pagdating sa bahay, pagkatapos nyo kumain, ibang pagkain naman ang ipapakain mo sa kanya. Yung turones de gelato. Okay. Turones de do you call it? De leche. Okay, turones de leche ang ipapakain mo na sa kanya. Yung saging mo na may de leche, may gatas. Okay, de leche, di ba? So, yeah, ganun lang. Yan ang isa sa mga way para magawa mong makapag-create ng tension sa isang babae. Dahil again, kung walang tension, hanggang friend zone ka lang. Kung may tension, then ikaw ang magiging alpha niya. Dahil ang babae ay emotional. Okay? She has to feel it so that she would want it or she would like pursue or chase it. Dahil kung hindi niya mararamdaman, wala. Hindi niya magugustuhan yan. Kasi hindi niya naman nararamdaman. Kahit na ano pang sabihin mo sa kanya, kahit na ano pang iutos mo sa kanya. Matter of fact, di ba yun yung naging problema ni Robin Padilla noong nakaraan, di ba? Na kawawa naman daw yung lalaki na may asawa. Kasi paano daw kung siya daw nag-iinit, nag-aapoy, inihit daw, di ba? Tapos yung babae ayaw sa kanya, ayaw pumayag. Yun nga yun. Kasi hindi mo nga pwedeng ipilit yun. Okay? Kailangan maramdaman niya yun. At yan yung curse ng pag-aasawa. Namamatay yung mystery. Okay? Namamatay yung excitement. Okay? Namamatay yung vibe. Kasi nga nagiging usual na siya. Okay? Alam na nung babae kung ano yung i-expect niya. Okay? Wala nang tawag dito, uncertainty. Pinatay na nila yung uncertainty. Dahil magkasama na kayo lagi sa bahay, validated na, pinakasalan mo na. Okay? Kahit i-game mo pa yan ng ganyan, mababa na yung resulta niyan. Kasi kabisado ka na niya. Okay? Hindi mo na siya nagagawang pag-isip. May konting impact pa din, pero iba pa rin kung wala kayong commitment. Hindi mo siya shota, nagde-date lang kayo, okay? Tapos partners lang kayo, may mga bagay lang na nangyayari sa inyo na hindi pang friend zone, okay? Mas malakas yung impact nun. Mas impactful yun. Mas masaya yung relationship ninyo. Okay? Hindi siya limitado. Hindi katulad nun sa mag-asawa, malungkot na, patay na, dry na. Okay? Kaya dry na siya. Okay? So again, matuto mag-smooth talking. Pangalawa, gamitin yung power ng pause. Okay? Dahil the more na mas
nagki-crave siya, the more na mas nagchi-chase siya. So the more na mas nagchi-chase siya, mas more powerful ka. Dahil tuwing ang isang tao ay may hinihintay o mayroong hinahabol sa iyo, ang kapangyarihan ay palaging nasa mga kamay mo. Maraming salamat. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, just to close